ye first the kingdom of God and his righteousness, and all of those things shall be added unto you. At welcome back sa ating channel mga katiyats para sa ilang minutong pag-analyze ng inyong treasure marker. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Alright, shoutout tayo kay Intensity, kay Christian Luzada, shoutout din kay Cirilo Jaom, kay Ronnie Lucas, kay Dan Palabrica, shoutout kay Jiro Mendoza, Lito Kahadi, Alexander Hubay, Rodel Cardona Obligado, LJB Misor Chris Awili Idilborg Kayanong. Shoutout din kina user GN5, Glenn Mario, Rico Mausisa, kay Robert Cabonilas, Hyacinth Femia Desiderio Lamsin, kay Nicole Ibaldes, kay Elvin Famaran, and lastly shoutout tayo kina Aris Albay, kay Danny Flores, kay Ronaldin Loreno, at kay Rubilin Lopez. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiyats, welcome back. Ngayon ating titingnan ang pagkakaiba ng dalawang foot marker na ito. Itong isa dito ay klarong-klaro ito na talagang sadyang ginawa at magandang pagkagawa ito. Ayan na foot marker. So walang duda, ito'y treasure marker. Itong ating number 1. Tingnan din natin ang ating number 2, which is ito yung nasa video. Foot marker din siya. Kung tingnan natin, ito'y kanan. Nakaganyan parang ayan, ang direksyon niya ay papunta rito. So foot marker siya. Ngayon dito tayo naguluhan kung kasama niya ba itong parang mga bilog. Itong isa ay half lang, parang litrang D. Itong dito ay hindi klaro. Okay, so sa ganito, kung talagang hukayin nyo ito mga katiyats, pwede kasing natural lang ito at pwede rin na man-made. Ngayon kung man-made ito, mayroon treasure dito. Ito, kung litrang D ito, siguradong mayroon. Okay, ngayon, ito muna unahin natin ang litrang D. Ang litrang D, karamihan yan ay papuntang west. Kapag litrang D at ang layo niyan, karamihan yan ay 5 to 4 meters. 4 to 5 yan meters. Ngayon, ang D, sa nakita ko sa 7KD, ang D ay nagsisilbing arrow yan. Bali nagaganyan yan. Yan. Ang kanyang direksyon ay binigay nitong curve ito. So ang gawin natin dyan, dahil may parang dot dito, kunin natin ang sentro nito at itama natin sa litrang D. So meron na tayong direksyon. Yan ay southwest. Oh, pasok pa rin siya dahil papuntang west ang D. So southwest yan, pwede na. So test dig kayo dito sa 4 to 5 meters. Ito na direksyon. So dalawang test dig or magkatabi lang or isang hukay lang yan. Okay, ngayon pwedeng giveaway treasure ito kapag ganitong hindi gaanong maganda, hindi gaanong intricate ang pagka-carve ng paa. Okay, kung ito'y kasama sa disenyo niya, so ibig sabihin ang item ay narito sa kanyang harapan dito na direksyon, or pwedeng ito ang sundan natin, itong matulis. Kunti lang naman ang diferensya ng angle niyan. Okay, ngayon karamihan ng layo ng paa ay nasa sukat ng foot marker. Ngayon sukatin natin to kung ilang inches. Sabihin natin 7 kasi yan ang karamihan na sukat ng mga foot mark. 7 to 9 inch. Convert to meters,
7 or 9 meters ang distance papunta sa kanyang harapan. Okay, harapan yan. Yan dito. So 7 and 9 magkasunod lang yan na hukay, dalawa din. So dito yan na banda, 7 and 9 meters. Okay, ang mga foot marker ay karamihan ng mga nagbaon daw niyan ay mga Korean Army na kasapi sa Japanese Army. Nag-recruit kasi ang Japan ng mga Koreans noong World War II, kaya maraming Japanese Army, pero lingid sa ating kaalaman yung iba ay Koreans. Ang paboritong marker ng Koreans ayon sa mga nakakuha ay mga foot mark. Okay, dumako tayo dito sa napakaganda. Ito, napakagandang marker nito. Tingnan nyo ang totoong size ng foot. Ito yan, no? Hanggang dito. So yan, ngayon ilagay natin yan dito na haba. So ibig sabihin 24 inches ang haba nito. Sabihin natin na 10 lang itong haba ng paa ng buta. 10 inches, so 10 meters. Dalawa. So dalawa yan. So meron tayong more or less 20 meters na sukat nito. Ngayon, panghuli na yan na remedyo natin. Ang unahin natin dito ang kahulugan ng footmark na walang daliri, missing, walang mga daliri dyan. Meron lang butas sa kanyang gitna. So sigurado magkapareho tayo ngayon ng iniisip. So ito na yan, halimbawa ito yung bato, narito ang footmark sa ibabaw na may butas sa gitna. So yung butas sa gitna, automatic yan na gitna lang, hindi na tayo pupunta pa kung saan. Dito lang, ito, dyan lang tayo, and then diretso sa baba nito, meaning treasure under the rock. Dyan mismo sa under sa bato na yan, sa kanyang under, kaya bilog yan. Ngayon kung triangle ito ay merong direksyon yan. Kung square din ito na perfect square, under pa rin yan. Okay, kaya ang lalim nito estimated kapag mga giveaway 4 to 5 meters lang kung hindi nagalaw ang lupa. Halimbawa nag-landslide yan, ibig sabihin kumapal. At kung nag-flash flood naman dyan, nagnipis ang lupa. Kaya ang mga lalim ay variable, pwedeng magiging 6 to 7 meters yan, pwede ring magnipis na magiging 3 meters na lang kung lumaragasa dyan ang flash flood noong may mga bagyo. Okay, so ito ay treasure under ngayon. Dahil sa malaki siya, ibig sabihin yan volume of treasures. So meron tayong marami volume, hindi yan basta-basta na giveaway. Pwedeng medium deposit siya. Magandang pagkabutas ng gitna niya. Ngayon, sabihin natin ay hukayan nyo yan. Ngayon, ganito ang paghukay niyan. Kung ang bato ay napakalagi talaga at hindi nyo maigulong, kung hindi nyo yan maigulong, so ang gawin nyo, dito kayo maghukay sa distansya sa kanya ng mga 3 meters. Medyo malayo ang distansya. Dumistansya kayo ng 3 meters sa inyong hukay, vertical, at saka kayo mag-drifting. Ngayon, ang lalim ng vertical nyo ay 4 meters. Okay? At doon na kayo mag-adjust. Halimbawa, pag ganyan nyo ay wala, so detect kayo dito using your kung anong detector nyo, dowsing ba o pendulum. At kapag nag-detect ang baba nito, ibig sabihin laliman pa pababa.
ang inyong hukay. At pwede rin naman na mag-umpisa kayo sa 5 meters dito. Ngayon ang problema niyan kung wala, kung nasa ibabaw lang, butasin nyo naman ang ibabaw ng inyong tunnel. Kaya mamili kayo sa dalawa. 4 meters na lalim ang vertical nyo to or 5 meters. Okay, ngayon sabihin natin wala dito. Okay, kasi ang ating analysis ay hindi tayo nagbigay ng analysis na isa lang kasi hindi tayo ang nagbaon yan. So, merong napakaraming kombinasyon at analysis. Okay, pangalawa nito ay classical method. Ang kunin natin ang haba ng paa. Yan, so ang haba niya ay 20 meters dahil mayroong tayong 20 inches. Ngayon, kilatisin nyo muna kung saan nakaharap ang paa. Saan ba ang tikod niyan? Saan ba ang kanyang heel? Okay, sa tingin ko ito yung harapan na portion. So kung yan ang harapan na portion, ibig sabihin punta tayo dito na direksyon. Yan, sa layo na 20 meters. Dito tayo magtasdig. Lakihan natin, maisama yung 21 at saka 19. 19 at 21. So 19, 20, 21, 19, 20, 21 meters. So pag ganyan ang hukay. Volume of treasures kasi ito, malaki ito. At kapag medium deposit, nakalimutan ko nga pala, ay iba na ang kanyang lalim. Mas malalim na siya, hindi na siya 4 to 5. Kaya yan, pwede kayong mag-umpisa dito ng 5 vertical and then drip kayo papunta sa baba ng bato. Pag wala, tsaka nyo i-detect ang ground na naman para punta na kayo sa malalim. So mga medium deposit, nag-umpisa yan sa 7 meters up to 14 meters, mga medium deposit yan. Napakaganda ng paggagawa ng marker na yan. Itong sa gitna na butas, talagang sinadya yan. Itong malaki, kung wala lang yung butas sa gitna, baka masabi natin na natural lang yan. Pero kasi binutas ang gitna ng footmark, so masasabi natin na sinadya. Okay, so yan lang ang aking analysis mga ka-TH. Ang direksyon nito ay sundan nyo lang ang harapan ng paa. So kung ito yung harapan ng paa, doon kayo punta. Okay, lagyan nyo yan ng straw or nylon, ganyan, para straight na straight siya. So meron tayong northeast direction, maganda rin yan. Maraming nakukuha sa northeast. Okay, so dito lang ako mga ka-TH. Hanggang sa muli nating pag-analyze ng mga treasure codes and markers dito sa ating channel. Paalam at ingat kayong lahat.